Los Angeles Lakers versus Minnesota Timberwolves game preview. Anthony Edwards, halo-halong emosyon. Aminadong mahirap ngunit excited ang makaharap at talunin si LeBron at naging toxic na ngayon ang locker room ng Warriors. Pagkatapos makuha ang ika-6 na pwesto sa Western Conference, nakatakdang harapin ng Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers sa unang round ng NBA playoffs ngayong taon. Para sa young star na si Anthony Edwards, ibig sabihin nito ay isang laban kontra sa 4-time champion na si LeBron James na may matibay na kaso bilang GOAT ng basketball. Malaking bagay para sa akin na makaharap siya, sabi ni Edwards sa pamamagitan ni John Krawczynski. Malamang siya na ang pinakamahusay na player na naglaro ng basketball. Subukang tanggalin siya sa playoffs ay magiging isang matinding hamon, pero siguradong masaya at kapanapanabik ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na humarap si Edwards sa matitinding kalaban. Noong nakaraang taon, tinalo nila ang Suns at Nuggets patungong Western Conference Finals kung saan pinahirapan nila ang Mavericks sa 5 laro bago tuluyang naalis. Gaya ng dati, underdog na naman ang Timberwolves sa seryeng ito, pero naniniwala si Edwards na kaya nilang tapatan ng pinakamahuhusay. Gustong-gusto ko ito, astig. Gustong-gusto ko na lahat ay gusto ang Lakers ang manalo, sabi ni Edwards. Ganon talaga dapat, ayaw nilang manalo ang Timberwolves, naiintindihan ko. Maaaring ayaw ni Edwards na maging mukha ng liga pero papunta na siya roon habang unti-unting binubuo ang kanyang legacy kasama ang Timberwolves. Kakagaling lang niya sa kanyang pinakamahusay na season bilang pro kung saan nagtala siya ng career high averages na 27.6 points, 5.7 rebounds, and 4.5 assists per game of 44.7% shooting. Sa kabila ng mabagal na simula ng season, nahanap ng Timberwolves ang kanilang tiyempo at nagsimulang manalo ng sunod-sunod. Kasama ni Edwards ang mga veteranong tulad nina Julius Randle, Rudy Gobert at Jaden McDaniels. Sila ang nagtulak sa Timberwolves pataas sa top 6 ng West at nakaiwas sa play-in. Ngayon, kahaharapin nila ang pinakamabigat na pagsubok sa ngayon laban kina LeBron James at sa bagong anyong Lakers. Dumating na si Luka Doncic at binago niya ang lahat para sa team, sa loob at labas ng court. Sa kontrol ni Doncic, naging ibang klase ang Lakers at maaaring kapusin sa oras ang Timberwolves para malaman kung paano sila titibagin. Sa 4 na laban nila ngayong season, leading ang Lakers sa Timberwolves at nanalo sila sa tanging laban kung saan naglaro si Luka. Sa huli nilang laban noong Pebrero, si LeBron James ang nanguna sa laro. Sa kombinasyon ng talento at karanasan, hindi nakapagtatakang paboritong manalo ang Lakers sa seryeng ito. Kumpleto sila sa armas para talunin ang Timberwolves, isang young team na kulang sa karanasan at sa kabuuan ay mas kaunti ang talento. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala pa rin si Edwards na kaya nilang gumawa ng milagro at gagawin niya ang lahat para maibigay ang kampyonato sa Minnesota. Dahil sa kanilang laki, lakas at husay sa pagbuo ng shots, may tsansa ang Timberwolves na gumawa ng isang espesyal na tagumpay, ngunit kailangan pa ring patunayan kung kaya ba talaga nilang tumayo at tumugon sa hamon. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa huling balita, si Jonathan Kuminga sana ang inaasahang magiging kinabukasan ng Golden State Warriors. Atletico, eksplosibo, isang two-way threat na kayang tulay sa pagitan ng dalawang henerasyon, nasa kanya na sana ang lahat. Pero ngayon, baka nga hindi na siya bahagi ng kasalukuyan nila. Pinalagpas ng Warriors si Kuminga sa kanilang huling laban sa regular season, isang must-win game kontra Los Angeles Clippers na may mabigat na implikasyon sa playoff seeding. Oo, natalo nga sila sa Clippers sa isang dikit na laban pero bukod sa resulta ng laro, tila may mas mahalagang bagay silang nawala, ang kumpiyansa sa loob ng locker room. Nahanap lang talaga namin ang tamang grupo mula nang dumating si Jimmy, ani ni Coach Steve Kerr pagkatapos ng laro. Ilang araw bago nito, sinabi na rin ni Kerr ang totoo tungkol kay Kuminga. Iba-iba ang bawat laro pero simula nang dumating si Jimmy, nabawasan talaga ang minuto ni Jonathan sa posisyon na 4. Pinapatunayan ng mga pahayag ni Kerr na hindi dahil sa injury ang pagkaka-bench kay Kuminga. Aktibo siya, malusog at nakita pang nag-warm up bago magsimula ang laro. Nanatili pa siya pagkatapos ng laban para mag-ensayo. Gayunpaman, hindi siya pinasok kahit isang minuto. Ang unang DNP-CD o did not play coach's decision niya sa loob ng ilang buwan. At sa huling laban nila ng play-in tournament, hindi rin siya pinalaro ni Coach Steve Kerr. Ayon kay Kerr, ito raw ay tactical na desisyon para i-bench si Kuminga.
Pero si Kuminga na may average na 15.3 points and 4.6 rebounds ngayong season ay may napatunayan na. Noong Disyembre pa lang, bumomba siya ng 34 na puntos at 10 rebounds. Kahit sa press conference, walang malinaw na sagot si Kerr nang tanungin kung anong magiging papel ni Kuminga sa mga susunod na laro. Ang mas nakakaintriga, nagsalita si Steph Curry. Bihira siyang makisawsaw sa ganitong issue ng rotation pero ngayon hindi siya natahimik. Maging handa ka lang, sabi ni Curry kay Kuminga sa publiko. Hindi mo alam kung kailan darating ang pagkakataon mo, hindi lang ito ang araw niya. Baka sa mga susunod na laban, siya naman ang magpakitang gilas. Isa itong lifeline mula kay Curry, pagpapaalala sa isang kasamahan na baka nakakaramdam ng pagkaalis sa eksena. Mas maaga pa ngayong season, ipinagtanggol pa ni Curry si Kuminga laban sa mga kritiko at sinabing kailangan siyang maging bahagi nito kung gusto talaga nilang manalo. Pero kung ang head coach mismo ay hindi masabi kung nagkausap pa sila kamakailan, ibig sabihin may nabago na. Ang panahon ni Steph, Kerr at Draymond ay palaging nakasandig sa tiwala. Kaya kung si Kerr mismo ang magpapalampas kay Kuminga at ayaw pag-usapan ang kinabukasan nito, may malaking basag sa sistemang iyon. Hindi ito simpleng benching, ito'y refleksyon ng mas malalim na pagbabagong nagaganap sa loob ng Warriors. Dating kilala ang Golden State sa pag-develop ng mga young talents kasabay ng mga veterano. Ngayon tila mas nakatuon na sila sa mga veterano. Sa pagdating ni Jimmy Butler upang samahan sina Curry at Draymond, mas kaunti na ang puwang para sa eksperimento at mas malaki ang pressure para sa resulta. At si Kuminga ang naiipit sa gitna. Aminado rin si Kerr. Hindi raw bagay ang lineup na may Kuminga, Butler at Green. Sa madaling salita, walang sapat na floor spacing. Pare-pareho silang slasher. Kakaunti ang shooter, nasasakal ang paint at naaapektuhan ang laro ni Curry. Kahit si team owner Joe Lacob na minsang nagsabing si Kuminga ang kinabukasan ng prangkisa ay nanahimik. Pero 2 buwan lang ang nakalipas, inulit niya ang suporta. Oo naman, 100%, mahal ko yung bata, mahal namin siya. Pero nagbago na ang ihip ng hangin, pati ang mga prioridad. Hindi na rin pinapalamig ng mga insider tulad ni Marcus Thompson at Anthony Slater ang sitwasyon. Parang katapusan na ng isang era, sabi ni Thompson. Kung ikaw si Kuminga, maiisip mong bakit pa ako babalik sa coach na hindi naniniwala sa akin? Ano nga ba ang nangyari kay Kuminga ngayong season? Hindi lang ito tungkol sa basketball, na-injure ang paa niya sa gitna ng season, eksaktong panahon ng mag-init ang Warriors kasabay ng pagdating ni Butler. Pagbalik niya, nag-iba na ang rotation, mas naging limitado ang roles, mas manipis ang pasensya. Pag-usapan din natin ang realidad ng salary cap. Si Butler ay may 2-year $112 million extension. May natitira pa kay Draymond. Si Steph ay hindi aalis. At si Kuminga ay papasok na sa restricted free agency ngayong summer. Ibig sabihin, magiging mahal siya kung gusto siyang i-keep. Hindi kayang bayaran ng Warriors ang lahat, lalo na kung hindi malinaw ang papel ng bawat isa. Kaya ngayon, nasa desisyong punto ang Golden State. Ituloy ba si Kuminga o i-trade? May ulat na interesado ang Spurs, hindi malabong magkaroon ng sign and trade para kay Devin Vassell na mas bagay sa sistema ng Warriors pagdating sa spacing. Kaya oo, si Kuminga ay maaaring maging biktima ng estilo, sitwasyon at salary math. At sa isang prangkisang kilala sa tiwala, malinaw na komunikasyon at homegrown development, baka ito na ang pinakamadalang na pangyayari sa lahat. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?